Let's get the latest weather update from the Pag-asa Weather Forecasting Center. On the line is Jory Lois of Pag-asa. Jory, good evening. Yes, magandang gabi po at maraming salamat lalo na po sa ating mga taga-subaybay. At itong bagyong si Yolanda ay inaasahan natin papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw. At sa ngayon, kanina pa lang alas 4, or the latest is as of 8 p.m., nasa 1,088 kilometers east of Mindanao. Still, ang kanyang lakas ay 175 kilometers per hour at may gustiness na 210 kilometers per hour. At patuloy niyang tinatahak itong west-northwest direction sa bilis na 30 kilometers per hour. Hindi pa po direktang nakakapekto ngayon itong bagyong si Yolanda sa alinmang bahagi ng ating bansa. Ngunit itong northeast monsoon ay nakakaapekto dito sa northern at central Luzon. That's why inaasahan natin na magkakaroon tayo ng mga light rains dyan po sa areas na yan, particularly dito sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos at Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, makakaranas tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po sa eastern sections. Jory? Opo. Yes, I have a question. When do you expect Yolanda to come into the Philippine Area of Responsibility? Before 4 a.m. Mamaya pong madaling araw. Mamaya madaling araw na, okay. Opo. And expected na maglalandfall ito sa Samar Leyte by Friday afternoon. At expected din na lalabas ng PAR by Sunday, early morning. Pag-enter niya ng Philippine Area of Responsibility, saan po ang unang bagsak ni Yolanda? Dito po sa Samar Leyte area, ito po yung consistent na nakikita natin. And then we'll cross the Visayas regions at lalabas po siya between Palawan and Mindoro. And then eventually, lalabas na po ng PAR. You're calling it a super typhoon, is that right? Sa ngayon, hindi pa po siya super typhoon. Okay. Ang classification natin ng super typhoon is 215 kilometers per hour. So, sa ngayon, 175 kilometers per hour pa lang po siya ngayon. But, ang ano po rito, mabilis po yung intensification itong si bagyong Yolanda. So, hindi po remote na possibility na maging super typhoon po ito. Okay. Meron din kayong tinatawag na Category 4 or Signal Number 4. Ito ba ay nasa 200 plus kilometers din, as you were saying? Ang category, wala po tayong category doon sa unlike sa US. Pero yung signal number 4, nilalabas lang po natin yan once ng isang bagyo o ang isang lugar ay inaasahang makakaranas ng more than 185 kilometers per hour na wind. So, sa ngayon, 175 ang daladala nitong si Yolanda at sa mga susunod pang oras, ini-expect natin o inaasahan natin lalo pa itong lalakas. So, yung signal number 4 na ilalabas natin, hindi po imposible. Okay. So, nagbigay na ba kayo ng advice sa mga LGUs or sa mga government units na mag-suspend na kayo ng klase? So far, ma'am, hindi po natin kumbaga hindi naman natin na trabaho yung magbigay ng ganun. Pero kung hihingi po na advice sa atin ng DepEd, binibigyan naman po natin kung ano po yung nakikita natin, sinasabi natin sa kanila once na humingi po sila ng advice. Okay. So anong areas ulit po, sir, kung ano yung mga tatamaan ngayon ng bagyo? Sa pagpasok nitong si Yolanda dito sa may Samar Leyte area, ay dadaan po siya ng more northern part ng Cebu, northern part ng Negros, at dadaan siya rito sa may Panay Island, and then eventually lalabas po siya ng south of Mindoro. All right. Any advice, sir, to our viewers? Yes, malaki po yung diametro nitong bagyo. Hindi po ibig sabihin na porket sinabi namin Samar or Leyte lang, ayun lang po yung maapektuhan. Malaki po yung diametro niya. Aabot pa po ng Bicol region yung mga pag-ulan. Pagpasok niya, and even the northern Mindanao, makakaranas din po ng mga pag-ulan at konting paghangin. And as nagkukross siya dito sa Visayas region, inaasahan natin din na
pagdating sa may parte ng Mindoro o sa ilalim po ng Mindoro ay mararanasan na din ng Metro Manila yung mga paghangin. It will start sa Friday morning and then eventually palakas po ng palakas hanggang sa umabot po ng gabi. Mhm. What about Metro Manila, sir? Will it hit Metro Manila at all? No. Ang Metro Manila nasa periphery lang nitong bagyo na to. So, hindi talaga direktang tatamaan. Kundi yung mga epekto nitong bagyo, yun nga yung hangin, makakaranas din po ang Metro Manila ng gusty winds, and then mga pag-ulan po. All right. Thank you very much, sir, for all that information. Mag-iingat po tayong lahat. Opo, maraming salamat din po at magandang gabi. All right. That was from the Pagasa Weather Forecasting Center, Mr. Jory Loy. Thank you.